sa buhay ng bawat isa. Amen po ba yon? Ang ating team is I am. Alam nyo, itong I am, ito yung dakilang pangalan ng ating Diyos na buhay. Ang meaning niyan ay YHWH sa Hebrew word na diyan po kinuha yung Yahweh. Nabanggit nung nakaraan na ang Yahweh, ito yung ginagamit natin pangalan ng Diyos at kaya nagkaroon ng vowel na A at saka E ay kinuha sa word na Hashem. Yung Hashem, ito yung ginagamit ng mga Israelita kapag binabasa nila yung YHWH sa kanilang Bible, hindi nila binabasa ang YHWH kundi Hashem na ang meaning ay the name. Kaya yung vowel na A at saka yun ang Hashem, yun ang idinugtong sa YHWH, kaya naging Yahweh. Praise God. At ang topic natin for this afternoon is Jesus, the light of the world. Napakaganda sapagkat nagpapakilala ang ating Panginoong Jesus na ang mundong ito ay merong liwanag at walang iba kundi siya. Tayo manalangin sa ating Panginoon. Aming Ama na nasa langit, salamat po sa inyo sa hapon na ito. Salamat sapagkat you are here in our midst to touch our lives, to touch our hearts, to bless each and everyone, to answer all our needs. Salamat po sapagkat nakikita nyo ang mga pusong uhaw po sa iyo, ang mga pusong nagtatapat at hindi po ninyo bibiguin ang bawat isa na nagtitiwala at umaasa sa inyong dakilang pag-ibig. Aming Amang Diyos, habang kami nag-aaral, samahan po ninyo kami, bigyan nyo kami ng kaunawaan, kaalaman at karunungan sa inyong mga salita at hayaan po ninyo ito'y maging pagkaing espiritual ng bawat isa, maging malakas, matibay ang bawat isa sa pananampalataya upang kami lalong maakay na kumapit sa iyo, maglingkod sa iyo ng buong puso. Salamat po sa iyo, aming Amang Banal. Ito po aming panalangin in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. So ang ating topic is Jesus, the light of the world. Sino sa inyo nakaka-remember nung topic natin last Sunday? About Jesus din. Meron ba nakakaalaala? Anong topic natin? Jesus, the bread of life. I am the bread of life. So patungkol lahat sa I am upang lubos nating makilala kung sino ba ang ating Diyos sa ating mga buhay. At ngayon is Jesus, the light of the world. Ang ating text ay masusumpungan sa John chapter 8 verse 12. Na ang sabi sa John chapter 8 verse 12, again Jesus spoke to them saying, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness but will have the light of life. Ito'y pinahayag ng ating Panginoong Jesus sa gitna ng napakaraming tao. Mga disciples ay nandun, yung mga Pharisees, Sadducees, mga Jewish leaders. So, countless na ang bilang ng mga tao ang nandun. Alam nyo, bakit pinahayag ng ating Panginoong Jesus itong mga katagang ito nung oras na iyon? Bago po kasi nagpahayag ang ating Panginoong Jesus na siya ang ilaw ng sanlibutan, merong naunang pangyayari. Na haba pong siya ay nandoon at kausap po niya yung kanyang mga disciples at yung iba pang mga tao, maya-maya may dumating, John chapter 8, verse 1 po yun, may dumating po na grupo ng mga Jewish leaders. So alam natin, when our Lord Jesus Christ was here on earth, bagaman po siya ay nasa katawang tao at namumuhay ng banal, sumusunod sa kalooban ng Diyos, at walang nakikitang anumang bagay na mali sa kanyang buhay. Pero hinahanapan po siya ng pagkakamali, sapagkat kung paano sa panahon natin na uso na rin po yung crab mentality, yung ayaw ng maraming mga tao na merong mas sisikat o mas kikilalanin kaysa kanila. Ganon din po nung panahon ng ating Panginoong Jesus sa lugar po ng Israel.
At marami pong mga taga-usig ang ating Panginoong Jesus, mga nahihili po sa Kanya kasi maraming mga tao ang nakikinig sa Kanya. Maraming nabe-bless, maraming natutuwa at talagang respected po siya ng maraming tao. Pero merong mga leaders po na hindi po talaga natutuwa sa nangyayari sa ating Panginoong Jesus at gusto po nila nakakitaan ang ating Panginoong Jesus ng bagay na pagkakamali para maisumbong nila, para maipahuli ang Panginoong Jesus at maipapatay. At dito nga po, nagdala po sila ng isang babae na nahuli po sa pangangalo niya o adultery. Isang babae na naging taksil sa kanyang asawa at iniharap po sa ating Panginoong Jesus. Dito po, babasahin ko po sa inyo, ang sabi po sa verse 4 ng John chapter 8, sinabi nila kay Jesus, "Teacher, huling-huli sa akto ng pangangaliwa ang babaeng ito." Pangangaliwa o pangangalo niya po. Iniutos sa law ni Moses, sa batas ni Moses, na dapat batuhin siya hanggang mamatay. Anong masasabi mo? Ito po yung sabi sa kanya ng Jewish leaders. Sinabi nila ito para mahuling nagsasabi ng mali si Jesus at makasuhan siya. Yumuko si Jesus tapos nagsulat siya sa lupa gamit ang daliri niya. Sa talatang 7, tuloy pa rin sila sa pagtatanong kay Jesus. Kaya humayo siya at sinabi, "Kung sino sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato sa babaeng ito." Talatang 8, tapos yumuko ulit siya at nagsulat sa lupa. Pagkarinig nila nito, yung sinabi ng Panginoong Jesus, isa-isa silang umalis, simula sa mga matatanda. Naiwan si Jesus at ang babae na nakatayo pa rin. Ang sabi ng Panginoong Jesus, verse 10, tumayo si Jesus at sinabi niya sa babae, "Nasaan na sila? Wala bang naiwan para husgahan ka?" "Wala po," sagot niya nung babae. "Hindi rin kita huhusgahan. Umuwi ka na, pero huwag ka nang gagawa ulit ng kasalanan." So dito po sa kasaysayang ito, makikita natin na nung time ng ating Panginoong Jesus, siyempre napakatagal na po yun, more than 2,000 years ago, sa Holy Land, sa lugar ng Israel, doon pala ay talamak na rin ang maraming mga kasamaan na ginagawa ng mga tao. Kaysa sabihin natin na ang mga tao ay nasa kadiliman. Kasi tingnan niyo po, merong mga nangangalunya, merong gusto maparusahan yung isang tao, merong mga naiinggit. Ano po, ang lupit nga po ng parusa nung panahon na yon sa mga nahuhuli po na mga babae na nangangaliwa o nangangalunya. Yun po ay binabato hanggang mamatay. At kayaya po itong nangyari sa buhay ng babaeng ito. Kalakaladkad siya ng mga kalalakihan na yon at sabi, pinatayo sa harapan ng maraming mga tao. Po ba nakakahiya po yun? At gusto nila sabihin ng Panginoong Jesus na oo nga, nasa batas ni Moses, dapat batuhin hanggang mamatay ang ganyang babae. Pero tingnan niyo po, dahil ang ating Panginoong Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, puspos ng habag at awa, at hindi po niya nais na ang sino mang tao ay mapahamak. Gusto niya ang lahat ng tao ay makaranas ng biyaya, ng pag-ibig ng Panginoon. Full of wisdom ang ating Panginoong Jesus. Wala naman po talaga doon sa mga Jewish leaders na yun na walang kasalanan. Kaya ang sabi nung sinabi ng Panginoong Jesus, sige, yung walang kasalanan sa inyo, siyang maunang bumato sa kanya. Isa-isa na nawala yung mga gustong batuhin yung babae na yun, sabi, umpisa sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata. At hindi rin po hinatulan ng Panginoong Jesus yung babae. Ano lang sinabi ng Panginoong Jesus sa kanya? Huwag ka nang gagawa ulit ng kasalanan. Tayo po ba ay nakakagawa rin ng kasalanan kay Lord? Hindi man pangangalo niya, hindi man pangangaliwa. Siyempre, nung panahon po na ito,
Parang unfair sa kalagayan ng mga kababaihan dahil dalawa silang nagkasala, pero siya lang yung kinaladkad at hinarap dun sa mga tao. Siya lang yung sinumbong. Ang yung lalaki, hindi. Unfair. Sabihin mo sa iyong katabi, unfair. Pero ngayon sa batas natin, alam ko hindi unfair. Pareho lang nagkasala, parehong hahatulan. Yes ba yan? Amen. Yes. Dapat talaga fair lang. Ang ating Diyos ay fair. Ngayon, sa sobrang pagmamahal ng Panginoong Jesus, ang sabi niya, huwag ka nang gagawa ulit ng kasalanan. At ito po ay sinasabi rin sa bawat isa sa atin. Sinasabi ng Panginoong Jesus, huwag gagawa ulit ng kasalanan. Pero alam niyo po, mahirap po talaga ito. Walang tao na hindi nakakagawa ng kasalanan. Pero salamat sapagkat nagpahayag ang ating Panginoong Jesus, ang sabi niya, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Sa next slide, mababasa natin na ito pong ilaw, ito po ay napakahalagang simbolo sa isa sa mga pista na isinaselebrate ng mga Israelita. Ito po yung Feast of Tabernacles o Sukkot na tinatawag. Ito po ay sineselebrate din natin dito sa church, itong Feast of Tabernacles. Sa pista po na iyan, doon po sa gabi, sinisindihan po yung ilaw, yung dalawang ilaw. At pag yun po ay sinindihan, sobrang liwanag po ang dinudulot sa kadiliman sa buong Israel. No, kaya ang ilaw po ay napakahalagang simbolo sa bayang Israel. At hindi lang po yon, sa buhay din ng bawat isa sa atin, kailangan po natin ng ilaw. Nung ang ating Panginoong Jesus ay nagpakilala that He is the light of the world, sinabi niya kung sino siya sa kanyang sarili. He is most excellent and glorious. Wala po siyang kapantay. Sabihin mo sa iyong katabi, walang kapantay si Lord. Sa mga klase, kapag nakakuha ng high grades o kaya, ay, excellent yan, napakahusay. Pero si Lord, most excellent. Hindi po siya mapapantayan ng sinumang tao sa pagiging pinakamahusay, pinakadakila, the best in everything, and glorious. Maningning, nagninining po siya sa kalwalhatian, sa kabanalan, sa kadakilaan, sa katwiran, sa lahat ng bagay sa kanyang buhay. Kanya pong personal na buhay. At sa sanlibutan naman, ang ating Panginoong Jesus ay fountain of light. Amen. Pag sinabing fountain, ito po ay bukal ng liwanag. Ang liwanag ay walang kapantay sa mundong ito. Mamaya atin pong babanggitin, ano ba yung kahulugan ng liwanag sa ating kasalukuyang panahon. So ang ating Panginoong Jesus ay nagpakilala that He is absolutely, pag sinabing absolutely, kumpleto, perfectly holy. Banal ang ating Panginoong Hesukristo, walang anumang kamalian na nakikita sa kanyang buhay. Wala po siyang kasalanan na nagawa, wala pong nakita man sa kanya na injustice o hindi pagiging matuwid. Grabe po, walang kapantay ang ating Panginoong Jesus, kaya marapat lang na sabihin niya at magpakilala siya that He is the light of the world. Ang Biblia po ay nagpahayag sa atin ng patungkol po sa ilaw. Sa aklat po ng mga awit, 119 talatang 105. Basahin po natin, your word. Yes, your word is a light, liwanag sa aking mga paa. Sabi, ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Kaya ito pala pong Biblia na ating pinag-aaralan. Salita ng Diyos. Ito sa ating buhay ay siyang nagiging ilawan o liwanag na ginagamit ng Panginoon upang hindi po tayo madapa, upang hindi tayo magkamali sa ating mga paglakad sa uri ng ating pamumuhay. At sa Psalm 43 verse 3, anong sabi ng salita ng Diyos? Oh, send out your light and your truth. Let them lead me. Biblia rin po ang tinutukoy dyan. Kaya napakahalaga po na ang bawat isa ay nag-aaral ng Biblia.
nagbabasa po tayo, nagbubulay-bulay. Kung maari nga po, mag-memorize po tayo ng mga talata sa Biblia. Ano pa po ang ating hahanapin sa buhay na ito? Kailangan po natin ng gabay para hindi po tayo magkamali sa uri ng pamumuhay na dapat nating ipamuhay. Kailangan natin ang ilawan ng liwanag sa ating landas at ito po ay ang salita ng Diyos. Gusto natin pawang katotohanan lamang ang ating ipamuhay, yung maging buhay ng bawat isa sa atin. Hindi po tayo nagkakamali. At kailangan po natin itong salita ng Diyos. Kaya sino po rito ang may Biblia sa bahay? Pakitaas nga po ang kamay ng may Biblia. Yes, sana po yung mga Biblia na yan ay binabasa po natin. Pinag-aaralan natin sapagkat napakahalaga. Ang tunay na Kristiyano ay nagbabasa, nag-aaral ng Biblia. Hindi lang po pag Sunday, nandito tayo at nakikinig ng preaching, kundi sa ating pong tahanan, sa ating personal na buhay, ito po ay binabasa natin. Nag-uukol tayo ng panahon sa salita ng Diyos. Amen. Gusto mong tumibay ka sa pananampalataya, gusto mong lumakas ka, gusto mong huwag kang mahulog sa tukso, Diyos sa buhay mo para ikaw ay maging matagumpay, masagana, di ba? Maging kalugod-lugod, ang buhay mo ay maging halimbawa sa lahat ng mga taong nakapaligid sa iyo. Yung ikay maging pagpapala sa lahat ng mga tao. You need the Word of God. Kaya yung Biblia, hindi lang po yan tinatago sa bahay. Yan po ay binabasa, pinag-aaralan, binubulay-bulay, minemeditate day and night. Sabi mo sa iyong katabi, day and night. Yes. Sino kaya rito ang gumagawa niyan? Patunayan natin sa mundong ito na tayo talaga ay mga anak ng Diyos. Na tunay tayo mga Kristiyano. Nagbabasa tayo at nag-aaral ng Biblia. Alam niyo po yung mga kabilang sa ibang relihiyon, let's say Mohammedanism, Buddhism, Hare Krishna, or very committed po sila and loyal sa mga turo po, mga aral ng kanila pong relihiyon. Meron din po silang ganitong aklat, pero hindi po Biblia. Sila po ay nag-aaral, bata pa lang, talagang obliged na po sila at nire-require at yun naman po hanggang pagtanda nila ay talagang kanilang ginagawa at isinasapamuhay ay tayo pa po. Amen. Hello, mas lalo po tayo sapagkat tayo sinasabi natin na ang ating Diyos ay buhay. Ang ating Diyos ang may lalang ng langit at lupa. Ang ating Diyos ay nararapat nating paglingkuran at mahalin sapagkat siya ang lumikha sa atin. Siya ang Diyos ng pag-ibig. Kaya ang kanyang mga salita ay dapat nating mahalin at dapat pag-aralan. Amen. Huwag po nating gagawing easy ang buhay Kristiyano. Kung yung iba, grabe ang kanilang commitment, yung dedication nila sa kanilang relihiyon. Pero sa paniniwala natin, ang Diyos nila hindi tunay na Diyos. Tayo pa na ang Diyos natin, ang tunay na Diyos, may lalang ng langit at lupa. Pakilala natin sa mundong ito na tayo ay mga anak ng Diyos. Sino rito mga anak ng Diyos? Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, mag-aaral tayo ng Biblia. Magbabasa tayo. Amen. Napakahalaga nito sa ating mga buhay. Next slide. Light represents good works. Pag sinabing ilaw sa Biblia, ito po ay kumakatawan sa mga mabubuting gawa na ginagawa ng mga tao, ng mga anak ng Diyos particularly. Ito po, ang liwanag ay kumakatawan sa righteousness o matuwid na pamumuhay. Kumakatawan ang liwanag sa kabutihan, goodness, happiness, katuwaan. Kumakatawan ang liwanag sa knowledge, kaalaman, karunungan. Ganon din po sa biyaya. Kumakatawan ang liwanag sa pag-asa at sa mga kapahayagan ng Panginoon. Kaya kapag basa po tayo ng Bible at may nakita tayong word na liwanag o light, pwede po, yan po yung ibig ipakahulugan ng salita ng Diyos. Ano naman po ang darkness? Pag sinabi pong darkness o kadiliman, ito po ay associated with evil, sin, wickedness,
despair, mga kabiguan, lahat ng negative things sa buhay ng isang tao, yan po ay associated sa kadiliman. So very opposite po ang dalawang yan. Amen. Ngayon, ang sabi ng ating Panginoong Jesus, I am the light of the world. Bakit niya sinabi ito? Alam niyo po, nung sinabi ito ng ating Panginoon, hindi po siya bumubulong. Malakas po ang kanyang tinig. At taas noon niyang sinabi, gusto niyang iparinig sa lahat ng mga tao na nandun. At hanggang po sa ating kasalukuyang panahon, ay gusto ni Lord na malaman mo that He is the light of the world. Bakit po sinabi ng ating Panginoong Jesus that He is the light of the world? Ano po yung gusto niya na gawin ng bawat isa sa atin? Next slide, please. God wants us first to focus on Him. Tayo po ay mag-focus sa Kanya. Gusto natin ang liwanag. Amen po ba yun? Ayaw natin ng kadiliman. Meron ba dito na gusto sa kadiliman siya tumitira? Diba? Hindi po maganda ang kadiliman, yung literal na darkness. Ang gusto natin ay liwanag. Ibig sabihin ng ating Panginoong Jesus, focus on me. Kayo, i-focus nyo, itingin ninyo ang inyong mga mata sa akin. Yan po ang ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, paggabi at nasa laot po yung mga barko, yung mga ferry, yung lahat po ng mga sasakyang dagat. Dahil madilim po sa dagat, wala po dong ilaw na kagaya sa mga streets na may mga poste at may mga lights. Madilim po doon. Ano po yung ginagamit? Bakit yung mga boats, yung mga ship, hindi po sila nagbabanggaan? Meron po kasing lighthouse na itinatayo sa mga pangpang po ng karagatan. Ito po ay mataas na tore na yan po ay may liwanag na lumiliwanag po yan sa kadiliman ng karagatan. So, kung paano po merong tore na tinatawag na lighthouse na umiilaw po sa mga mariners, sa mga sakyang dagat na naglalakbay sa karagatan, ganon din po gusto ng ating Panginoong Jesus, tayo, kagaya ng lighthouse, ay sa Kanya po mag-focus. Alam niyo po, kapag yung mga ship, yung mga captain ng ship o ng boats o yung, ano man po mga sasakyang dagat, ay hindi po tumitingin doon sa lighthouse. Hindi po nila malalaman ang tamang direksyon nila dahil madidiliman po sila. Walang gabay. Pero, tingnan niyo po, doon po sila humihingi ng guidance doon sa lighthouse. So tayo po, yung liwanag ng ating Panginoong Jesucristo, ito po yung gumagabay sa atin sa tamang daan ng buhay na ito sa mundong ito. Amen! Kaya He is the light of the world. Tayo po sa ating pamumuhay, even this day, tomorrow, or after these days, hindi po natin alam ang ating future. But, alam po ni Lord yan. Amen. Kahit tayo, nagsisikap tayo sa ating buhay na magpakabuti, magpakatama, no? Tayo mayroong mga personal plans, dreams, pero hindi po natin alam eh. Only God knows. At siya lang po ang tunay na liwanag ng buhay natin sa mundong ito. Amen. Siya lang po yung makakatulong sa bawat isa sa atin para hindi po tayo magkamali. Para hindi po tayo madiliman. If we have the light of Jesus, na tayo po sa Kanya nakafocus, mga kapatid, alam niyo po maganda ang magiging buhay ng bawat isa sa atin. Napakapalad po ng bawat isa sa atin dahil meron tayong Jesus who is the light of the world. Amen. Na talagang alam natin that if we fix our eyes on Him, hindi po tayo mababagsak, hindi tayo matitinag sa ating pananampalataya. Sabi nga po niya sa Hebrews chapter 12, verse 2, sabi, fix your eyes on Jesus. He is the author and perfecter of our faith. Kasi
Alam po ng Panginoong Jesus na maraming mga pinagdaraanan ng mga tao sa mundong ito. Mga problema, pagsubok, mga sakit, karamdaman, mabibigat. Iba't iba po na mga frustration sa buhay. Pero if we are to focus our eyes on the Lord, our spiritual eyes, syempre pag ito pong physical eyes natin, sige titingnan na, wala naman si Lord eh. Yung spiritual na mata po natin, ibig sabihin yung ating mga puso, yung ating mga kaisipan ay nakafocus kay Lord, hindi po tayo matitinag, hindi tayo babagsak sa ating pamumuhay sa mundong ito, dumaan man ang mabigat na trial sa buhay natin. Sino ritong may pinagdaraanan na mabigat sa mga araw na ito? Makakaya mo yan, kapatid, because the light of Jesus will light your path. Amen? Liliwanagan ang iyong landas at kasabay ng liwanag na yon ay pinatitibay, pinalalakas yung pananampalataya mo. Hindi lang siya nandyan at wala siyang ginagawa. Alam niya, kilala niya kung sino sa mga anak niya, kung sino sa mga mananampalataya niya, ang tunay na nakasentro, nakapokus sa kanya, ang puso at ang kaisipan. At hindi ka niya bibiguin. Ang bawat isa na nagtitiwala sa Panginoon, kailanman ay hindi mabibigo. Dahil tapat ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Siya ang liwanag ng mundong ito. Siya ang liwanag ng ating buhay. Kaya never na ang bawat isa sa atin, yung maiisip natin that we can live this world, we can live every day na wala ang Panginoon. No. Yun na po yung pinakakawawang buhay ng isang tao na kung hindi niya maramdaman na kasama niya ang Panginoon sa kanyang buhay sa araw-araw, ang buhay niya ay nasa kadiliman. Only magiging maganda, maliwanag ang buhay natin, magiging maayos if we focus on the light of the world, which is our Lord Jesus Christ. Ang sarap po na mabuhay na alam mo na hindi ka nag-iisa, amen? May kasama ka, may nagbabantay sa iyo, may problema ka, may natatakbuhan ka, may napagsasabihan ka ng bigatin mo sa iyong puso, mga bagay na hindi mo masabi sa iyong pamilya, sa iyong asawa, kapatid, sino mang tao yan na mahalaga sa iyo, there are times na wala silang magagawa. But our Lord Jesus Christ can do all things. Hindi man siya nakikita ng ating literal na mga mata, pero pag tayo naging tapat sa Kanya at nag-open up tayo sa Kanya, grabe, pinagagaang niya ating puso. Amen? Hindi niya hayaan na ikimanatili na may bigatin yan na ikaw ay lumuluha. He wipes away all tears from our eyes. Siya lamang po ang makagagawa noon. Amen? So, number 1 na F, I focus on Him. Next, because Jesus is the light of the world, He wants us to follow Him. Gusto niya na sumunod tayo sa Kanya. Anong ibig sabihin na sumunod tayo sa Kanya? Come after Him. Maging connected ka sa Kanya. Sundin mo ang Kanyang mga salita, ang Kanyang mga aral, at yung Kanyang halimbawa na ipinakita nung siya'y nabubuhay dito sa lupa, let us emulate. Let us imitate His example. Kaya nga po kanina nabanggit ko sa inyo, napakahalaga ng Word of God. Hindi tayo talaga magiging totally connected kay Lord unless na tayo po ay nagsasaliksik, nag-aaral, nagbubulay-bulay ng Kanyang mga salita. Sapagkat narito po ang Kanyang mga aral. Narito, dito natin makikita yung mga example na pinakita niya kung paano tayo dapat mamuhay sa mundong ito. It is our duty to follow the Lord. Kailangan po yan. It is our duty to submit ourselves to His guidance. Bilang Kanyang mga anak, bilang mga Kristiyano, ang ating pangalan, tinatawag po tayong Christian. Amen. Pag tayo nag-fill up ng mga resume o biodata, nilalagay natin doon sa top part ng nakalagay religion, Christian, nilalagay natin. Ginagamit natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. So,
Kung ginagamit natin ang kanyang pangalan, we need to follow Him. Mag-surrender tayo. Submit ourselves sa guidance po niya. Hindi natin susundin ang gusto ng sarili natin. Kung ano yung direction na binibigay ni Lord sa atin, yun ang ating gagawin. At alam nyo po, pag tayo'y sumusunod sa ating Panginoong Jesus, ito po yung tamang daan that leads to happiness. Sino rito gusto maging masaya ang kanyang buhay? Now and forever. Let us follow the Lord in this world. At syempre, pag tayo po sa mundong ito, sa ating pamumuhay, ay sumusunod po tayo sa ating Panginoon in the next world na ating pong pupuntahan. Alam po natin na tayo ay doon pupunta sa lugar na kinaroroonan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. So let us follow the Lord. Paano natin susundin? Siyempre, kaya nga po tayo every Sunday nandito. Nakikinig po tayo ng mga preaching, ng mga sermons. Amen. Hindi lang po tayo maging tagapakinig. Dapat ito po ay ina-apply natin sa ating mga buhay. Sapagkat kung hindi po natin i-apply ang Word of God, sabi nga po, kagaya lang tayo ng tao na tumingin sa salamin, nakita mo na may muta ka dyan, may dumi ka rito, na hindi pala maayos yung ayos mo, wala kang ginawa sa sarili mo. Di po ba? Bakit ka humaharap sa salamin? Di ba gusto mong makita kung maganda ka, mga girls? No? Mga lalaki gustong makita kung ayos ang kanilang mukha, ganyan. Kung yung bigote ba nila, sumosobra na, no? Baka meron pang toothpaste dito sa magkabilang. Tinitingnan ng mukha kung maayos. At nililinis. Ganon din tayo sa pakikinig natin ng Word of God, sa pagbabasa ng Word of God, ina-apply natin sa ating buhay kung ano yung sinasabi ng salita ng ating Panginoong Hesukristo. Napakahalaga po ng following the light of the world. Naalala ko po nung ating Panginoong Jesus ay ipinanganak sa manger. Di po ba mayroong wise men na nakakita ng star? Na sabi nila, ayun ang sign na isinilang ang hari ng Israel. Paano po sila nakarating sa Bethlehem? Dahil po dun sa star na iyon, dun sa liwanag ng star, yun yung kanilang sinundan ng sinundan. Napakalayo po ng kanilang pinanggalingan. And they traveled, na nakasakay lang po sila sa, maybe sa mga camels or donkeys, o maaring yung iba ay naglakad. Pero tingnan nyo po, nakarating sila from the far east to Bethlehem because of the light of the star. Naging gabay po nila sa kanilang paglalakbay. So tayo po, pag tayo'y sumunod sa ating Panginoong Jesus, makakarating tayo sa ating tamang patutunguhan. Amen. Sinong gustong makarating sa tamang patutunguhan niya? Siyempre, hindi doon sa hellfire, kundi doon sa Kingdom of God, which is heaven. Amen. Napakasarap po na tayo sumusunod sa Panginoon. Sabi nung iba, ang hirap naman maging Kristiyano, ang daming bawal. Actually, masarap maging Kristiyano. Amen po ba yon? Masarap maging mananampalataya ni Kristo Jesus. Kaya kasi, nahihirapan yung ibang tao na maging Christian, kasi hindi pa sila totally na sumusunod sa Panginoon. Hindi pa totally isinuko ang buhay nila sa Panginoon. Kapag isinuko natin ang ating buhay sa Panginoon, alam nyo po, mga boys na nandito, kung meron man kayo ng mga bagay na dati nyong ginagawa, bisyo o bad habit o anumang practice yan na hindi ka nais-nais, alam nyo, inaalis siya ni Lord ng kusa sa atin. Amen. Inaalis niya yung appetite mo doon sa bagay na iyon. Kasi nandito siya, nakatahan siya sa puso mo sa pamagitan ng Holy Spirit. Hindi papayagan ng Holy Spirit na ang kanyang templo, our
physical bodies. Tayo, templo po tayo ng Holy Spirit, ng ating Diyos na buhay. Hindi niya hayagan na ang templong ito ay gamitin natin saan? Sa mga mali. Kaya inaalis ng Diyos yung mga bad habits natin. Inaalis niya yung mga bad practices, yung mga natutunan nating gawin na hindi ka nais-nais kay Lord. Inaalis niya yung appetite mo doon sa bagay na yun. Ginagawa niya kung ano yung likes niya, ganun din. Iniaayon niya yung likes mo doon sa likes niya. Kaya nga, nahahayag sa iyo from the inside, going outside, yung bagong buhay. Kaya ikaw ay tunay na isang new creation in Christ. Yung dati, meron kang mga vices, drugs. Meron pa ba ritong nagda-drugs? By the grace of God, kung tunay kang Kristiyano, aalisin na ni Lord sa iyo yan. Yung pagda-drugs, pagmamariwana. Oo, meron pa ba rito na addict sa smoking? Hindi yan nakakalugod kay Lord. Inaalis yan ni Lord sa kanyang mga anak, yung smoking. Kasi gusto ni Lord, humaba ang buhay mo. Ayaw niya magkasakit ka sa lungs. Meron ba dito na, ano pa ba mga bisyo? Hindi ko alam kasi kung ano mga bisyo eh. Alam na mga lalaki yan. Lahat ng mga bisyo, hindi maganda yan. Ano? Alam natin, inaalis ni Lord yan. Kaya never sasabihin mo kay Lord, Lord, gusto ko ulit yun. No, wala na yun. Sasabihin ni Lord sa iyo, anak, binago na kita. Ayaw ko na niyang bagay na yan sa buhay mo. And pornography. Sino ritong nanonood ng mga pornography? Addict sa pornography. Kapatid, patunayan mo na tunay kang Kristiyano. Hindi ka na nanonood ng mga porno. Eh kapag nanonood ka pa, big question mark yan. Kasi ang alam ko, pag tunay kang anak ng Diyos, imagine kung si Lord nabubuhay ngayong panahon na ito, makikita ba natin siya nanonood ng porno? Sa YouTube? No? Mag-o-open kaya siya doon ng mga gano'n na panoorin? I believe hindi. Eh sabi nga, we will imitate His example. Kung buhay ba si Lord sa panahon na ito, gagawin ba niya yung mga bagay na makakasama? Hindi po, di ba? Kaya, i-imitate natin siya. Maaring magtanong ka, ano pong gagawin ko? Parang gusto ko pong manood eh. Kasi na, ano po, hinahanap po ng sarili ko. Ang sikreto dyan ay surrender. Sabihin mo sa iyong katabi, ang sikreto dyan ay surrender. Isuko mo kay Lord. Alam nyo, kaya ang mundong ito nasa darkness, nasa kadiliman. Mga bata pa lang, masyado na ang kanilang kaisipan. Alam na agad kung ano yung mga kalalaswaan. Kaya ang mundong ito talaga, nasa kadiliman, marami mga kabataan pa lang, nagbubuntis na, di ba? Mga magbo-boyfriend pa lang, ginagawa na yung ginagawa ng mag-asawa. Which is, hindi karapat-dapat. Amen ba yun? Eh tayo nga, tayo, yung mga anak ng Diyos. Meron ba namang sinasabing Christian at anak ng Diyos na gumagawa ng mga bagay na ginagawa ng mga hindi anak ng Diyos, mga anak ng sanlibutan? Alam niyo po, kung meron po tayong mga bagay na dapat maalis sa atin, yung sinabi ni Lord na follow Him, follow me, sabi ni Lord. Submit yourself to my guidance. Sumunod po tayo, huwag tayong magmamatigas. Huwag natin sasabihin, hindi Lord, gusto ko to. Kasi pag napahama ka, wala kang ibang pupuntahan kundi si Lord. Maging masunurin tayo sa Panginoon. Kung meron bagay na isuko mo lang ang buhay mo kay Lord. Hindi ka mahihirapan. Ang hirap naman po nun. No, hindi ka mahihirapan. Sabihin mo lang kay Lord, Lord, take this habit, take this vice away from me. Alisin po ninyo sa buhay ko. Makikita mo na magigising ka na lang, ayaw mo na ng mga bagay na yon.
Hindi ka nahirapan. Hindi yung struggle ka, na parang takam na takam ka sa isang masarap na pagkain. No. Our God is so good. He is so kind. Mahal na mahal ka na yan, kapatid. Gusto niya na makita sa iyo ang isang bagong buhay na kagaya ng buhay niya nung siya ay nandito sa lupa. Amen. Ma-enjoy mo ang isang buhay na masaya, maligaya, walang guilty feeling, wala rito na yung parang, kasi alam naman po ng tao yun na kapag siya ay nakakagawa ng mali, meron ditong bigat sa puso niya. Meron, anong tawag doon? Kasi may konsyensya. Sino ritong may konsyensya? Sino ritong walang konsyensya? Dahil may konsyensya ka, siyempre alam mo naman yung bad and good. Pag sumunod tayo sa Panginoon, tiyak na tiyak yung happiness natin sa mundong ito. Wala tayong ikatatakot. Humarap man tayo kanino mang tao, pure ang ating kaisipan, righteous ang ating buhay, taas noon nating masasabi, I am a child of God. I am a Christian. I am born again. Pero kung may ginagawa kang mali, alam mo na hindi ka nais-nais, may confess mo ba na anak ka ng Diyos? Diba? Siguro hindi mo masabi. Sinabi sa'yo, ay, ma-attend ka pala doon, born again ka pala. Siguro hindi mo masasabing, oo, born again ako. Dahil alam mo, may mali kang ginagawa. Kaya Jesus is inviting us nung sinabi niya na I am the light of the world. Sabi niya, come, follow me. Come, obey me. Come, walk in my footsteps. Come, child. Ito ang sinasabi sa iyo ng Panginoon. Surrender your life to me. I will change your life. I will take away the bad things from you. I will make everything new. Surrender your whole life to me. Amen. So yung una ay focus on the Lord. Pangalawa ay follow Him. Pangatlo ay flourish. Number 3, ano ibig sabihin ng flourish? Mag-grow, mag-prosper, mag-thrive, increase, bloom, develop in a healthy or vigorous way, indicating success and prosperity. Tayo po, kapag kinikilala natin na si Lord Jesus Christ ang light of this world, kung paano po ang araw na nagbibigay ng liwanag sa mundong ito pag-araw, di po ba yung halaman, pagka po naaarawan ay nagiging malusog, nagiging healthy yung mga leaves, namumulaklak, nagbubunga. Di po ba ang gandang pagmasdan? So tayo rin po, if Jesus is the light of our world, of our life, tayo po ay lalago. Amen. Gusto mo bang maging malago? Gusto mong sumagana? Amen. Gusto mong mag-thrive? Talagang yung makita sa yung buhay, yung kagandahan, yung kaibahan mo sa buhay ng ibang tao. Gusto mong mag-increase, gusto mong mamulaklak. Kung ikukumpara sa isang halaman o isang puno, yung namumulaklak na talagang nagbibigay ng kaaliwan sa mga taong nakapaligid sa kanya. Flourish in your life. Make Jesus the light of your world. Tayo po, bilang mga Kristiyano, ang nais ni Lord, tayo'y lumago sa pamumuhay sa kabanalan. Hindi po tayo mananatiling nabubuhay sa kadiliman, sa kasalanan, sa masamang bagay, o hindi nais ni Lord na manatili ka na nandiyan, nanlulupaypay, nanlulumo, na lagi ka na lang miserable ang buhay, nalulungkot, desperado, frustrated. Gusto ni Lord maging maganda ang buhay natin. At kung maging maganda ang buhay natin, dito po makikita na tayo namumunga ng sagana. Amen. Blessing po tayo sa mga tao na nakapaligid sa atin. Gusto ni Lord tayo ay nagmamature sa ating faith. Hindi yung nananatili kang baby Christian. No. Gusto ni Lord maging matured Christian ka naman.
hindi nananatiling bata, lagi na lang inaakay. Imagine kung yung isinilang na 1-year-old inaakay, 10 years old na, inaakay pa rin. Di ba ang pangit tingnan, hindi bagay? Ganon din po tayo sa ating buhay Kristiyano. As we grow in the Lord, ilang years ka na naglilingkod kay Lord. Dapat matured Christian ka na, no? Yung 5 years old, hindi na yan inaakay, di ba? Ang bilis na niyan tumakbo, tumatakas na nga yan sa bahay, no? Dapat po nagmamatured po tayo sa ating pananampalataya. Yun po ang gusto ni Lord, mag-flourish tayo. Let us follow Jesus. Let us walk as He wants us to walk and live each day sa ating mga buhay. Gusto po ni Lord, yung plano niya sa buhay ng kanyang mga anak, tayo ay maging liwanag din na kagaya po niya. Dahil siya po ay liwanag Yung liwanag niya na nagbibigay liwanag sa buhay natin, gusto po niya na tayo rin ay magbigay ng liwanag sa lahat ng nakapaligid sa atin. Gusto ng ating Panginoon that we become more like Him each day. Amen? Imposible naman po yun na maging kagaya tayo ni Lord. Alam niyo po, sa pamagitan ng ating magandang pamumuhay, sa pamagitan ng mga pinakikita natin na uri ng buhay ng isang tunay na anak ng Diyos, tayo po ay magliliwanag sa mundong ito. Alam niyo po, ang ating Panginoong Jesucristo, napakaganda ang plano niya sa bawat anak niya. Sino rito mga anak ng Diyos? Yes. Kung tayo talaga ay mga anak ng Diyos, lumakad tayo sa liwanag ng ating Panginoong Jesucristo. Let us not walk in darkness. Let us not live doing evil things, wickedness, bad things, living in sin every day. Dapat po tayo every day ay from glory to glory na purify yung buhay ng bawat isa sa atin. Yung dati mong mga ginagawa noon ay hindi mo na ginagawa ngayon. Kapatid, wag mo nang babalikan ang old life mo. Kung may dati kang bad old life, wag mo na yang babalikan. Talikuran mo na ng lubusan. Kahit tinatawag ka, no, yung kumakatok sa puso mo, balikan mo ulit yung dati mong masamang pamumuhay. Wag na po nating balikan. Let us move on para po maging maganda, mabunga ang buhay Kristiyano ng bawat isa sa atin upang hindi po mabigo si Lord sa atin. Ano ang sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 5? Ang sabi po diyan, you are all children of the light and children of the day. We do not belong to the night or to the darkness. Ibig sabihin po niyan, tayo ay anak ng kabanalan, ang katwiran, ang mabubuting gawa, anak tayo ng pag-asa, anak tayo ng katuwaan, kaligayahan, yung lahat ng magagandang bagay, yan po yung plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi po tayo bunga ng kadiliman, ng kasamaan, ng kasalanan, ng lahat ng mga gawa ng dyablo. Hindi po, hindi tayo bunga o hindi tayo mananatili sa kabiguan o sa miserableng buhay. We are children of the day. Amen. Sino ditong anak ng kaliwanagan? Taas mo ang kamay. Yes, magpasalamat ka kay Lord. Kasi from darkness, inalis na tayo ng Panginoon, inilipat na tayo sa liwanag. Huwag ka nang bumalik sa kadiliman. Paano po kung nahulog ako, nakabalik ako sandali, balik ka ulit sa liwanag. Amen. Huwag ka manatili doon sa kadiliman. Hindi yan ang plano ng Diyos sa iyong buhay. Gusto niya magliwanag ka. Next, number 4 na F. Because Jesus is light of the world, what does He wants us to do? Fear not.
Huwag kang matakot. Ipahayag mo ang liwanag. Ipahayag mo, pakilala mo si Kristo sa mga tao. Minsan po, kapag nararanasan ng mga tao yung hard times, yung mga panahon, araw ng mga kabiguan, araw ng mga, yung may nararamdaman ka hindi maganda, may sakit at karamdaman, yung bang frustrations, yung nararanasan mo, yung inaasahan mo hindi nangyayari, para bang yung mga kahilingan, yung pangarap mo ay hindi natutupad, para bang yung tingin mo talagang hindi talaga, yung mundong talaga, ibig sabihin parang ito na talaga yung buhay mo. No, huwag po tayong matakot. Kahit anuman yung nakikita natin sa paligid, as children of God, as children of light, meron pa rin po tayong tungkulin ay pakilala natin ang Panginoong Jesus sa buhay ng mga taong nakapaligid sa atin. Bagaman nakikita natin na all around is darkness. Masama ang paligid, masama ang buhay ng mga tao. Kaya nga, mas lalo po tayong maging active, tayong mga anak ng Diyos. Habang may lakas tayo, lalo kayo, marami sa inyo, mga kabataan pa lang. Saan ninyo gagamitin ang inyong lakas? It is time for you, ito yung season for you to go and proclaim the light of Jesus so that this world which lies in darkness ay magliwanag. Mag-uumpisa sa'yo. Mag-uumpisa sa lugar na kinaroroonan mo. Ikaw ang gagamitin ng Panginoon dahil ikaw din ay liwanag. Amen. Yung liwanag ni Kristo ay nagre-reflect sa buhay mo at yan ay magliliwanag doon sa lugar na kinaroroonan mo. Huwag kang matatakot dahil ang Diyos na tumawag sa bawat isa sa atin, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Nung siya'y nandito sa lupa, grabe, mga signs and wonders and miracles ang ginawa niya. Ano yun? Diba? He turned the water into wine. Sabihin, yung isang dating hindi naman ganun, ay ginawang maganda ng ating Diyos na buhay. Diba? Siya yung provider. Sa 2 tinaapay at 5 loaves and 2 fishes, tingnan niyo po ilan yung tao na kumain. Around 15,000 people. Only God can do that. Ang ating Diyos, hindi naman po siya namatay. Amen. Nabuhay siya nandun sa langit. Patuloy siyang kumikilos at naghihimala sa buhay ng mga tao hanggang sa ating kapanahunan. Ipakilala mo na buhay ang Diyos na yung pinaglilingkuran. Ang Diyos na nagpahupa ng dagat na talagang lakas-lakas ng hangin at mga alon, grabe, ginawang payapa ni Lord. Only God can do that. Kaya yung buhay ng mga tao na ang katulad ay raging sea, kayang payapain ni Lord. Yung buhay ng mga tao na nagdurusa, namimigati, kapos, kaya ng Panginoon na baguhin. He is the great provider. Gusto mo ba kung ang buhay mo ngayon, yung kalagayan mo ay hindi maganda, yung pinagdaraanan mo, God makes things beautiful. I-claim mo, this is the time, Lord. Pagandahin po ninyo yung buhay ko. Diba? Tapat ang Panginoon na dumidinig sa ating mga panalangin. At kapag po tayo ay nagpo-proclaim, pinapahayag natin si Kristo sa mga tao, alam nyo po, hindi tayo nag-iisa, kasama natin siya. Ito po yung tanging promise ni Lord sa Bible that He will be with us. If we go and preach Him sa mga tao. Matthew 28:19-20, ang sabi, Go and make disciples of all nations. Sabi, and behold, I am with you always, even unto the end of the age. Gusto mo ba, huwag kang manlamig sa iyong buhay Kristiyano? Ibahagi mo si Kristo sa mga taong nakakausap mo. Ipagsabi mo siya, ipamalita mo siya. Siya yung magpapaganda ng buhay. Kung may kaibigan ka, may pinsan ka, sino mang tao yan na nakikita mo na parang nasa kawalang pag-asa, sabihin mo sa kanya, alam mo,
Pag si Lord talagang tinanggap mo ng totohanan sa buhay mo, siya magbibigay sa iyo ng pag-asa. Liliwanagan niya ang buhay mo. Ikaw na nalulungkot, bibigyan ka niya ng katuwaan, bibigyan ka niya ng kasiyahan. Kailangan po nila si Lord. Kawawa ang mga tao kung hindi po nila makikilala ang ilaw ng sanlibutan na ito. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi po ng ating Panginoong Jesus, sa Matthew chapter 5 verse 14, next slide. Matthew chapter 5 verse 14, ang sabi po, you are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Sino po yung sinasabihan? Mga tao, mga disciples po niya, mga mananampalatayan niya, mga Kristiyano. Sino rito mga Kristiyano? Sino rito mga disciples ni Lord? Mga mananampalatayan ni Lord. Sa iyo ito sinasabi ni Lord, you are the light of the world. Ikaw ay ilaw ng sanlibutan na ito. Siyempre, wala na si Lord dito. Nandoon na siya sa kanyang trono sa kalangitan. Pero, hindi niya hinahayaan na ang mundong ito ay walang liwanag. Sapagkat ikaw na Kristiyano, ikaw na anak niya, ikaw na mananampalataya niya, ang kanyang ginagamit o gagamitin para maging ilaw ng sanlibutan na ito. Huwag mong itago ang iyong pagiging Kristiyano. Ipahayag mo sa mundo na ikaw ay may Kristo sa buhay mo, siya ang liwanag ng buhay mo, at sila din, yung mga tao na yun na nakakausap mo, magiging liwanag din nila si Kristo. Mawawala sila mula doon sa kadiliman, malilipat sila sa kaliwanagan. Yes, ang sarap po kapag isinapuso natin that truly Jesus is the light of our life. The light of this world. Yung kapag ang buhay natin ay pinamuhay natin para sa Kanya, grabe po. Talagang ang kamukha po ng bawat isa ay mga ilaw na maniningning sa mundong ito na punong-puno ng kadiliman. So let us show to the world our good deeds. Yung mga pananalita po natin dapat maging kakaiba na. Iba na po ang ating pag-iisip na ayon na sa mind ng ating Panginoong Hesukristo, yung mga ikinikilos natin. Because we are the light of this world. Nung ating Panginoong Jesus ay nandito sa lupa, sabi niya, as long as I am in the world, I am the light of the world. Pero ngayon, you are the light of this world. Kapatid, huwag mong kalilimutan yan. Sinabi yan ng ating Panginoong Jesus, Matthew chapter 5, verse 14. Hayaan natin na unti-unti yung mga krimen, yung mga kasalanan, yung mga tragedy, yung mga disaster, unti-unti na po yung mapawi sa mundong ito. Nagpapatuloy pa Umpisa po nung biblical times hanggang sa ngayon, nagpapatuloy po yung mga bagay na yan. Talagang kadiliman pa rin ang mundong ito. But it will start with us. If we will become truly the light of this world, kung paano po yan ang pinahayag ng ating Panginoong Hesukristo, mababawasan ng mababawasan ng mababawasan. Yes, at alam natin, magiging maganda ang buhay ng tao sa mundong ito. Tayo lang po ay sinasanay ni Lord para sa isang buhay sa kalangitan. Sino ritong gustong pumunta sa kaharian ng ating Panginoong Hesukristo sa kalangitan? Dito pa lang sa lupang ito, mabuhay na po tayo as if we are living in heaven. In God's kingdom in heaven. Huwag tayong makibagay sa mga tao dito sa lupa. Iba ang buhay ng mga anak ng Diyos. Amen? Nagliliwanag ka, hindi ka dilim. Sa lugar na tinitirahan mo, makikita ng mga tao na meron doong anak ng Diyos sa tahanan mo. Doon sa community mo, alam ng mga tao na meron doong
Kristiyano. Naalala ko po noon, nung bagong lipat tayo dito sa lugar na ito po kasing Leyte del Sur Street, itong kahabaan na ito, sabi po ng mga nakatira dito, dati ito po ay pugad ng mga goons, ng mga drug addicts. Kaya po nung nagkaroon dito ng ganitong church building, tapos marami pong mga pumupunta na mga Christians, 2006 po nag-umpisa. Tuwan-tuwa po itong mga karatig natin. Hindi pa man po sila pumapasok rito, pero tayo po ay blessing sa kanila. Tuwan-tuwa po sila dahil umpisa raw po nung nagkaroon dito ng ganitong church, ay nawala daw po yung mga goons. Nawala yung mga drug addicts. So, hindi pa bumababa yung batas ni Presidente Duterte noon na yung tinotokhang yung mga addicts. Wala na po noon. Inaalis na ng Diyos na buhay. Ginamit ang mga Kristiyano. Napipil nila na kapag may ganitong church sa isang lugar, yung kabanalan, yung matuwid na pamumuhay ay nai-impart doon sa paligid. Nagkakaroon ng fear of God ang mga tao. So, maging totoo po sa atin yon na tayo sa ating kinaroroonan, pag nandoon tayo, ingat na yung mga taong nagsasalita, doon ba sa pinagtatrabahuhan mo? Pag nandoon ka ba, halimbawa, may isang nag-uusap-usap dyan, doon sa pinagtatrabahuhan mo, tawanan sila, no, kung ano-anong mga kwentuhan nila, pero pag darating ka na, nandiyan na si ano. Kasi alam na Christian ka, alam na born again ka, alam na iba ka. Ayaw nila na ipakita yung kanilang mga masamang pinag-uusapan. Ayaw nila na marinig mo. Dapat ganun po. Hindi yung pagdating mo, ayan, nandiyan na, halika rito. Halika, ito ang topic namin ngayon eh. At ikaw naman, join ka sa kanila. No, hindi po. Ipakita mo na kakaiba ka. Glory to God, nararanasan po yan ng marami nating mga kapatiran na nagtatrabaho, nag-work sa mga office, sa eskwelahan, o saan man po sila nandoon. Talagang nagiging liwanag po sila. Pag nandoon sila, walang pinag-uusapang mga intriga, walang marites, walang marisol, walang anuman. No? Kasi merong liwanag na nandoon. Kaya, Jesus is the light of the world and we are the light of the world sa atin pong kapanahunan. Amen. Tayong lahat ay tumayo.